Ave Maria Purisima, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin sa pambansang dambana ng Inapoong Bato, ang dakilang kapistahan ng ating Inang Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, na inihahatid ng Dioceses ng Medalla Milagrosa, Birhen ng De la Oliva, Birhen ng Ocotlan, at Birhen ng Guadalupe. Ialay natin sa ating banal na pagdiriwang ang lubos na kalakasan at mabuting kalusugan ng ating minamahal na Patriarka Juan Florentino at alay din sa katagumpayan ng lahat ng proyekto ng simbahan. Napakaraming pagpapala at biyayang kaloob ang Diyos. Sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus, dumating siya sa pinakaordinaryong paraan. Samantalang, hindi naman siya pangkaraniwan, sapagkat dakila ang kanyang misyon. Misyon na nagdudulot ng kabutihan at kaligtasan sa buong santinakpan. Patuloy nawa tayong pagpalain, kahabagan at patubayan sa bagong taong ito at sa mga taon pang darating. Lahat tayo ay umasa, magdasal, humiling sa Panginoon ng kaayusan ng buhay dito sa mundo. Hindi sapat na umasa lamang sa sariling lakas at kaalaman dahil ito ay may hangganan. Pinaalalahanan tayo ng mabuting balita na simula sa araw na ito, maging tulad tayo Inang Birheng Maria na iningatan at pinagnilayan ang mga mensahe na kanyang natanggap mula sa Diyos. Nawa, ganito rin ang ating maging tugon sa mga mensaheng ipinarating sa atin ng mahal na ingkong at atin itong ibahagi sa ating kapwa. Maligaya at manigong bagong taon sa ating lahat. Bilang panimula, ang lahat ay magsitayo at ating pong sabayan ang pambungad na awit.
Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Amang Yahweh, at ang pagkikipagkaisa ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo Minamahal ko mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin noong tayo ay unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos, ito ay Kanyang pagpalain at manatilihin ito na tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritu nagpapabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang imbiyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasariwaan sa daigdig. Ito'y nagaling sa mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinihiling namin marapating mong basbasan ang tubig at asin na ito, pamagbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwaan ng bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa espiritu at katawan at kami mailayo nito sa kasalanan at makapasok sa iyong karian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Kristo'y naguwagin, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Si Kristo'y naguwagin, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Lumating ang Diyos sa kanyang bayan at bansa. Kristo'y naguwagin, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Si Kristo'y naguwagin, si Kristo'y naghari, si Kristo ang naguutos. Mga kapatid, pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanan na nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay, at sa ating Panginoong Diyos, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat. Ako'y nagkukumpisal at inamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo, mga kapatid, na nabang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang dahil sa aking salap, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya't isinasama ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama nating luwalhatiin ang ating Panginoon. Luwalhati sa Diyos at itaas, luwalhati
Buwalhati, buwalhati sa Diyos sa itasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin. Inuumbati ka, inasasalamatan namin, dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesus, bukulanan. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Buwalhati sa Diyos sa itasan, buwalhati sa Diyos sa itasan. Nais ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Managalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalululong sa harap ng Ama. Maawa ka sa amin. Buwalhati sa Diyos sa itasan, buwalhati sa Diyos sa itasan, sapagkat ikaw lamang ang Ikaw lamang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo, ang parastasan, kasama ng diwang banal, ang malaking ko sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Amang bukal ng buhay na lumikha sa tanan, kami iyong palayain at gawing banal. Sambayan na may patawarin at iahon na dito sa kubid na nakamamatay. Pawiin mo na sana ang pagtangis ng iyong sangkatauhan. Pagalingin natin ligtas sa tiyak na kapahamakan. Alang-alang sa anak mong si Jesucristo, na sa amin ay nag-alay ng buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari. Kasama mo ang mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang unang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa aklat ng mga bilang. Winika ng Panginoon kay Moises,
Magsalita ka kay Aaron at sa kanyang mga anak at sabihin sa kanila, ganito ninyo basbasan ang mga Israelita. Sabihin ninyo sa kanila, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Lingapin ka at pagkalooban ng kanyang biyaya. Tunghayan ka ng Panginoon at pagkalooban ng kapayapaan. Gayon din nila sasambitin ang aking pangalan sa mga Israelita at sila'y aking pagpapalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Lingapin tayo nang makilala sa lupa ang kanyang daan at lahat ng bansa ang kanyang pagliligtas. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Purihin ka ng mga bansa, O Diyos. Purihin ka ng lahat ng bayan. Magalak at magdiwang ang mga bansa, sapagkat naghahari ka sa mga bansa ng may katarungan at namamahala sa mga bayan sa lupa. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Namungan lupa, pinagpala tayo ng Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos at matakot sa Kanya ang lahat ng lupain. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain niya. Magalang po nating pakinggan ang ikalawang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nang maganap na ang mga pinangako ng Diyos, sinugo ang kanyang sariling anak na isinilang ng babae sa ilalim ng batas ni Moises upang tubusin ang mga nasasakupan ng batas at tayo'y maging mga anak na ampon ng Diyos. Sapagkat kayo ay kanyang mga anak, sinugo ng Diyos sa inyong mga puso ang espiritu ng kanyang anak upang patunayan na ang Diyos ay Ama ng lahat. Kaya't hindi na kayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak ay tagapagmana rin sa tulong at awa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating pong parangalan ang mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at sari-saring paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Sa huling mga panahong ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng anak. Alleluia. Sa'yo, Panginoon. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, naparoon agad ang mga pastol sa Belen. Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima, Ave Maria Purísima. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang good evening po sa lahat. At samahan niyo nga ako. Sigaw natin, Happy New Year. Happy New Year! Isa pa nga. Happy New Year! One more. Ang bagong taon, Christmas balls. Although kaninang umaga, ang maraming palengke ay nag-apaw at ang pila sa mga malls ay mga super haba. Naging kultura na o bahagi ng ating tradisyon pag tinatawag nating bagong taon. Yung mga prutas na bilog. Ayun, nakakita ko, ang daming bilog Mga damit na mayroong bilog-bilog. Sa mga barbero, may nagpakalbo para bilog na bilog. Sabi nila, nako, di ko na makakanta yung sa may bahay ang aming bati. Mga kinaugalian, mga kapatid, na sa atin lamang bansa, makikita ang napakayamang tradisyon na ito. Napakadami ang nag-aasam na dito magpasko sa ating bayan. Ito ang napakahabang selebrasyon na mayroon tayo at nahawa na natin ang maraming bansa. Napakasaya ng Pasko. At kahit na tapos na ang Pasko, ngayon ay atin na pong hinahawi ang huling araw ng taon. Kahit andyan pa ang pandemya, ang COVID, hindi mapipigilan ang tinatawag na pagsasaya ng mga Pilipino. May mga narinig pa rin tayo. Kanina may mga narinig akong mga paputok. Of course, mamaya sigurado yung mga torotot. Sabi nila, pang taboy daw sa mga malas. Kasi yung mga masasama ay malayo daw ang loob sa mga maiingay. Pero isang bagay, mga kapatid, ang dapat nating huwag makakalimutan na ngayong ating ipinagdiriwang ang misa para sa pagsalubong natin sa bagong taon ay ang pagkakatawan tao ni Kristo. Si Kristo na naging anyong liwanag para sa sanlibutan. Si Kristo na pinadala bilang liwanag sa lahat ng tao. Ma-imagine lang natin, mga kapatid, na ang tao na walang Diyos, meron namang masaya, pero temporary. Naghahanap pa rin ng totoong saya. Yung mga taong walang Diyos, madilim ang tinatawag na pananaw sa buhay. At sa kadiliman ng kanilang pananaw, ang salitang takot
No? Nawawala ang takot sa Diyos at lalo namang nawawala ang takot sa masama. Kaya lang natin naaalala na mag-ops sa masama kasi tayo ay puno ng biyaya. Pag tayo ay nasa grasya, natatakot tayo makagawa ng kasalanan. Pero pag wala na yung grasya, di na tayo natatakot sa Diyos, lalo naman tayong hindi natatakot gumawa ng kasalanan. So ang mga nawawalan ng Diyos ay nawawalan ng lahat para bang free for all. Ang kasalanan ay laganap. Kanya si Kristo sa pagdating niya, nasumpungan ng daigdig na ito ang tinatawag na liwanag. Nagkaroon ng kaliwanagan ang sangkatauhan. Ang mga tao ay nakita kung ano ang tinatawag na kulay ng saya. Ang mga tao dahil kay Kristo, naliwanagan ng isip, naliwanagan ng puso, nakita ngayon nila ang kahulugan ng saya. Ito ang pinaka-misyon ng bawat isa. Na dapat yung liwanag na ito o si Kristo ay huwag napaparam ang liwanag sa ating puso. Kung si Kristo ang sinasabi nating liwanag at sa biyaya ng binyag, tinanggap na natin ang Kristong ito. Ibig sabihin mga kapatid, hindi na tayo dapat nakatingin doon sa mga liwaliwanag. Sapagkat yung mga liwaliwanag o mga hiram na liwanag, mga kapatid, kung si Kristo ay nasa atin na, ang ibig sabihin, tayo na ang liwanag. So being the new lights of Christ, ang mission natin ay kung paano natin dadalhin ang liwanag sa iba. So hindi excuse na sa pagdadala natin ng liwanag, sasabihin natin na, naku, paano ba yan? Mahirap. Naku, paano ba yan? Wala eh. Naku, paano ba yan? Imposible yata yan eh. Sabagat yung Kristo bilang liwanag na nasa atin yung pagpanaog niya sa lupa, yung pagkakatawan tao niya para maging katulad natin, imposible din yun. Pero pinaging dapat ni Kristo ang imposible, ginawa niyang posible. Yung kasiyahan ng mga pastol, yung kasiyahan ng mga anghel, ay hindi nasukat doon sa wala akong pere. Hindi nasukat doon sa bakit dito sa sabsaban? Bakit dito sa labangan? Hindi nasukat doon sa bakit dito sa probinsya? Bakit hindi sa kabayanan o sa syudad? Pinakita ni Kristo, ni Jesus, bilang liwanag na hindi sagabal yung kahirapan, hindi sagabal yung kawalan. Pinakita ni Jesus bilang liwanag, nagsaya ang mga pastol. At ang mga tagalangit, yung mga anghel, ay nagdiwang sa saya sapagkat nakapagkatawan tao na ang Diyos. Ang Kristo, eto na, isa ng Jesus. Parang sinasabi ng Diyos na bilang mga magiging o mga misyonero ng daigdig na ito, sa pagdadala ng liwanag, hindi sagabal o hadlang ang mga personal na interes. Ang interes ni Jesus ay iligtas ang tao. Ang interes ni Jesus ay banalin ang tao. So, kung ang isang hari ay kailangan aral sa pagiging isang tinatawag na
pakikipaglaban, aral sa tinatawag na pamamahala. Eto si Jesus, ipinanganak doon lamang sa isang labangan. Kumbaga sa ating panahon, wala siyang kutsara tinidor na yari sa ginto. Eto si Jesus, mula sa kapayakan, sabi nga ng ating mabuting balita, at si ina, pinagdili-dili niya sa kanyang puso ang mga nangyari. Mga nangyari, hindi kwento, hindi mga dramang bukid, kundi totoong mga pangyayari na si Jesus nga sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan, ito ay isinilang na simula lamang sa tinatawag na pagbati ng anghel. So ang bagong taon na paparating, ilang oras na lang? It's 10:40. At maghihiwalay na ang 2020 para pumasok na ang 2021. Mga kapatid, paano niyo sasalubungin ang bagong taon? Paano ba dapat natin salubungin ang bagong taon, lalo na ang nakaraang taon, kung tayo ay magbabalik tanaw? Ito yung itsura ng ating mga nakaraang araw. Lalo't halos 10 buwan na tayo ay inilagay sa isang maliit na hawla dahil kay COVID. Napakarami tayong mga naranasan, nakahirapan, mga nawala ng mahal sa buhay, mga nawala ng hanap buhay, mga nawala ng kaligayahan, mga sakit, mga kalungkutan. Yung mga pangarap ay maraming naudlot, etc., etc., etc. May mga gusto mag-abroad, hindi nakapag-abroad kasi doon sa kanilang pupuntahan ay ganoon din ang kanilang mararating. Halos 10 buwan na kung tayo ay magtitimbang, gaano pa dami o gaano ba kalaki ang ating mga nagawa sa nakaraang 2020. At kung ngayon nga ay papasok na naman si 2021 at mayroon pang naalala ko tuloy ang mensahe ng mahal na Ingkong noong Holy Week, yung 40 days. Ang sabi niya, mag-ingat kayo sapagkat may paparating pa. Sabi ko, wag naman po. Di na nga po namin kaya itong dumating. Tapos may paparating pa. Wag naman po. Kailan lang po niya ito minensahe? Noong April. At ito nga, mayroon na naman nga daw bagong variant. Ano kaya ang gustong ipakita sa atin ng Diyos? Kung itong ating nagdaan, si COVID, tapos sa ating pagsuong sa paparating na bagong taon, ay meron din pa palang tayong sasalubungin. Di kaya ang sinasabi ng Diyos, nakapagsanay na siguro kayo, nakapag-practice na kayo. Nakapag-practice na kayo magtiis. Nakapag-practice na kayo magtiyaga. Nakapag-practice na kayo na magsinop. Nakapag-practice na kayo na magkumpuni. So baka kaya na natin para sigurong ganon. The same question, mga kapatid. Paano natin sasalubungin ang bagong taon? Yun. Kung tayo po ay titingin sa mga kamalasan ng buhay, kung tayo po ay titingin sa mga
nakakalungkot na bahagi ng ating buhay. Sa mga negatibo, ang darating na bagong taon ay magiging walang saysay. Dapat makita din natin, kahit si COVID ay dumating sa ating buhay, mayroon din siyang mabuting ginawa. Marami din siyang mabuting nagawa. Maraming tao ang nagbanal at nagpakabanal. Maraming tao ang gumanap at nagpakaganap. Bagamat masasabi natin, the other side of COVID, yung mga nagpakaganap at nagpakabanal, doon natin nakita yung other side of mga nagpakabanal at nagpakaganap. Kasi marami ding gumanap at nagbanal, nako, hindi pala ganun. Kasi isipin mo yan, may COVID na, nag-aaway-aaway pa. Bilang mo may COVID na, kitang-kita na walang obedience. Naging mayabang, naging makasarili. May COVID na. Hindi pa nagsisikap. Kaya, masasabi natin na may maganda rin nagawa si COVID. Kasi si COVID, na-unmask niya. Natanggal niyang mga maskara na mga hindi totoo. Natanggal niyang mga maskara na mga huwad o mga nagkukunyari lang. Tama nga ang mahal na ingkong, sabi ng ingkong hindi lahat ng nakaputi ay akin. Sapagkat marami nakasuot ng puti. Gumaganap din. Pero sabi ng mahal na ingkong, ang katulad nyo ay mga nitso na nangingintab sa kaputian, ngunit ang loob ay naaagnas ng kabulukan. Kunyari, sa isang community, kayo-kayo na nga lang yan. Hindi naman kayo magkakaiba. You are a community yourselves. Pero, bakit? Para naghahatian ng mana. Marakala mo may naliitan ng bahagi ng hasyenda o may nalakihan. Maganda rin ang ginawa ni COVID. Kasi natanggal niyang maskara ng mga magkakasama-kasama na hindi mo pala kapuso. Hindi mo pala kapamilya. Hindi pala kabagang. Iba pala ang nasa isip at puso nila. Si COVID, tinanggal ang maskara para ipakita yung mga nagbabarakadahan kaysa doon sa mga nagbabanal. Walang mapaglagyan. May COVID na. Reklamo pa na reklamo. May COVID na. Angal pa ng angal. Wala pang COVID, nag-aangal na yan Wala pang COVID, nagreklamo na yan Dumating na si COVID, ay lumala. The positive side of COVID is, inihayag niya kung sino yung talaga at sino yung hindi. Pag sinilip mo, kulang sa pansin. At kulang sa pansin, dala-dala ang kung anong mayroon siya o gumawa ng pansin sa iba. Dumadami rin sila Naggugrupo-grupo din sila sa gitna ng pandemya. Sa gitna ng panahon na mayroong ganito, sabi nga, walang gamot. Kung itong si COVID ay pumapatay, ay dapat lumalayo kay COVID para wag mamatay. Kasi kung mamamatay, katawan lupa lang ang namatay. Sabi pa sa araw ng Ash Wednesday, sa alabok ka nang galing, babalik ka sa alabok. Paano yung espiritu? Saan siya babalik?
Ano sabihin ng mahal na ingkong? Oh, ano nangyari sa inyo? Maganda rin na ang ginawa ni COVID sapagkat inihayag niya kung sino yung negative at kung sino yung positive. Nakita o ipinakita ni COVID yung mga walang obedience, walang acceptance, yung mga walang chastity, yung mga walang poverty, yung para lang sa sarili nila, hindi para sa misyon ng mahal na ingkong. Pero ang gamit nila ingkong din. Ang gamit nila ACC din. Kapatid, di tayo na lumalayo sa tanong, paano natin sasalubungin ang 2021? Kung di pa tayo hindi pa tayo ganap na nakakalaya kay COVID, ay meron tayong sasalubungin na another variant. Itong another variant na ito, ang daming kwento. May nagsasabing more than 9 times daw ang power. May nagsasabing hindi pa batid, etc., etc. Ayun si COVID nga lang, nakakatakot na eh. Merong isang another coming soon. Di ba dalawang nakakatakot? Nakakatakot when I say it because life is a celebration. When I say life is a celebration, na kahit na tayo ay mahirap lang, masaya nating na itatanghal ang ingkong na ito sa iba. Ngunit paano natin itatanghal ang ingkong na ito sa iba kung tayo mismo ay hindi worthy? Ako iba sinasabi ko ganito. Yung isa iba naman ang sinasabi. Yung isa iba rin ang sinasabi. Sino ba doon? Alin ba doon? And yet you say, you belong to your church. And yet you say you belong to your community. Ano ba talaga ang totoo? Are you saying the truth? Or are you lying? Ngayong gabi, habang papalapit na ang pagtiklop ng taon, the way I look at it, mga kapatid, is hilingin natin sa mahal na ingkong. Ito mga bagay na ito, mga personal na sana ingkong itabi mo na. Hindi ko kayang itabi mag-isa kasi bigat-bigat nito. Pwede ba ingkong tulungan mo na ako? Baka yung tatak ko na ipinagkaloob mo, di na gumagana kasi natalo ko na yung gabay ko Ako mismo ang tumalo. Sinasabi ng gabay ko, ganito, ganyan, pero hindi naman ako nakikinig, di ba ako sumusunod. Beautiful time probably to reflect. Sanayin ko, itong bigat na ito ay tulungan niya akong maitabi ko na. Maitiklop ko na. Sana yung mga lahat ng negative, alam ko naman kung ano yung mga negative Walang pwede magsabi sa akin na ang negative mo ay ganito. Kasi ako mismo alam ko yun kung ano yung negative ko. Sana po, mahalain ko, pagpasok ng 21, sana yung negative ko, tulungan niya akong maging positive na. Sana yung pagbukas ng 2021, masaya ko itong tanggapin para masaya ko po itong magawa sa ngalan mo, hindi sa ngalan ko. Only in your name and for your name, not for me, not to me. Sabi nga ni San Juan, my Lord should increase and I should decrease. Hindi po ako isang hamak lamang na manggagawa sa ubasan mo. Wag po ako. Kayo po. Malengkong, sana itabi ko ang lahat para makita ko kung ano ang agenda mo sa buhay ko.
para makita ko ang agenda na o script na gagampanan ko sa 2021. Na sana yung script na ibibigay mo sa akin for 2021, hindi ko mabago, na hindi ko masira, kundi magampanan ko ito ng totoo. Hindi ko man hinahangad na maging best actor o best actress sa script na ibibigay mo sa akin sa 2021. Pero yung magampanan ko ito ng buong puso, ng buong pagmamahal, is more than enough para sabihin kong ikaw ang aking Panginoon. Napakagandang tingnan kung ang 2021, sasalubungin natin siya with an empty heart, with an empty mind, para lahat ng basura ay naitapo na, para lahat ng mga tawag ito, sagabal sa isip ay mawala na. Because when we are empty, God will have a reason to fill us up. Kasi kung 2021, punong-puno pa rin tayo, ay ano pang ilalagay sa atin? Bakit pa maglalagay ang Diyos sa atin kung puno pa rin pala tayo? Pero magandang pagkakataon na ang 2021, tayo ay sasalubong na empty, as in nothing. I am nothing without you. Parang linya ng isang kanta. What is love without you? A beautiful line in the song of Nonoy Zuniga last night. Yung love na ito, ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Jesus. Para sa pagmamahal na ito, maligtas tayo. Dapat masuklian natin yung pagmamahal ng pagmamahal din ng isang taong katulad natin, para ang Diyos ay makapasok sa ating buong buhay. Tingin ko mga kapatid, 2021 is a beautiful year. I can feel 2021 is a prosperous year, a healthy year. Pero hindi po ito magiging prosperous, hindi ito magiging beautiful, hindi po ito magiging healthy kung tayo mismo ay hindi po nakaredy. Ibig sabihin, sasalubungin natin ng 2021 tapos punong-puno pa rin ako ng kataasan. Hindi ko maaabot yung gusto ng Diyos. Sasalubungin ko ang 2021, but I hate unity. Hindi makakapasok ang 2021 sa akin. Sasalubungin ko ang 2021, kuripot ako ngayon, kuripot pa rin ako bukas. Belekoy na ako noong nakarang taon. Nag-level up na nga ako from Belekoy ship, naging kuripot ship. Ano mangyayari sa 2021? Hindi maaknat ship. Nothing will be possible on 2021 if we will not change our heart, if we will not change our mind. Kasi pag di po natin binago ang isip at puso natin, hindi po natin mababago ang ating pananaw. Hindi natin mababago ang ating goal. Hindi natin mababago ang ating pangarap. Maganda na mula sa maraming kadiliman ng buhay na ito, mangarap tayo na umangat. Mangarap tayo na umahon, makalaya. At sa ating paglaya, ang magbabangon sa atin, kapit kamay, yung mahal na ingkong. Baka naman, on 2021, magparamdam na ang ating mga gabay. Baka naman on 2021, yung mga gabay natin, kasi bago na tayong nilalang. Sasabihin siguro sa atin ng mga gabay, dapat noon ka pa ganyan. Kasi ang dami kong agenda na binigay sa'yo, pero hindi mo ako naririnig. Hindi mo naman ako nakikilala eh. Kasi mga agenda na nadala ko galing sa mahal na ingkong, ayaw mo naman eh. Kasi yung gusto mo yung iyo.
But because we have already changed our mind, changed our heart, we now, His new creation, so 2021 will be a beautiful year to us. Magkakasama ang mga tagalangit at mga tagalupa para sa agenda ng Diyos sa lupa na ito, upang ang lupa na ito ay magkaroon ng light. 2021, mga kapatid. The way I look at it, ang patriarka, parang, alisin na natin yung parang, nasanay na tayo, na every year, mga big events, hindi natin siya kasama. Kung bakit doon siya, bakit doon siya inaalis sa atin ng ingkong. Ang dami namang hindi big events. Doon naman natin siya kasama. Doon sa big events, sa kailangan natin siya, doon naman natin siya hindi kasama. May sinasabi siguro ang Diyos, this is the big event of your life, alright? O sige nga, tingnan ko nga kung ano ang big event ng buhay nyo. Kasi big event lang naman yan dahil magkakasama kayo. What if hindi kayo magkakasama? May big event ba kayo? Kung wala kayong kasama, ano ang big event ng buhay nyo? Hindi kaya ganun ang sinasabi ng mahal na ingkong. Na the big events in our life is not necessarily to be with the entire congregation. Kundi the big events in our life is kahit na walang camera na nakatingin, kahit na walang mata na nakatingin, we are doing a big events in our life for mahal na ingkong. Ibig sabihin, mga kapatid, when I say, nasanay na tayo. Kasi kahit ang patriarka, siguro ang sinasabi ng papang, yung pag-ibig ng mahal na ingkong na dinala sa atin ng Santa Maria Virginia. Yung pag-ibig ng mahal na ingkong na pinagkatiwala sa simbahan, dinala ko na sa inyo. Binigay ko na sa inyo. So yung aking mga inspirasyon, binigay ko na sa inyo. Andiyan na sa inyo. Ano bang plano nyo sa mga yan? Ilang taon na ang tumiklop? O papasok na naman ng bagong taon. May bago ba? Mayroon bang magiging bago? Tingin ko po, yung pagbabago, tayo po ang gagawa talaga nun. Kung hindi natin nagawa ng mga nakaraang taon, in particular, this 2020, mga bagay na nabinbin kasi ang dami nating teka muna, ang dami nating sandali lang, ang dami nating sila muna, saka na muna ako. May mga bagay tayong dapat nagawa na malaking malaki, pero hindi natin nagawa kasi ang dami nating alibay, ang dami nating mga palusot.com. Kung itong 2021 ay magagawa natin, baka naman magbago sa biyaya ng mahal na ingkong yung every big events ang papang ay hindi natin kasama. Pwede niyang baguhin. Kung nababago nga ng mahal na ingkong yung mga, kung sino-sinong mga ay walang basbas, and especially mga binasbasan, na mga imposibleng bagay, namatay na, tapos nabuhay pa uli. Kung nagagawa ng mahal na ingkong yan sa kanila, hindi ba how much more to the patriarch? Or kasi pinag-iisip tayo ng mahal na ingkong para tayo mga viewers na hindi natin nakikita yung mensahe. Mga viewers tayo na nag-i-enjoy lang kasi masaya, nakakatawa. Pag takatapos, wala nang maalala, walang natitira, walang nag-i-internalize. Naghahanap na naman ng bagong saya. Paulit-ulit na, walang katapusan. Para bang sinasabi ng Diyos, pwede ba isang kwento lang? Sapat-sapat na yun para sa inyong isang buong taon. Gagana na kayo dun eh. Or baka sinasabi ng Diyos,
nawawala kayo sa tinatawag na contentment. Sa 2021, mga kapatid, dapat yung mga bagay na negative, isara na dapat lahat yon. Dapat simulan isang bago, simulan ang isang genuine na realisasyon para sa Diyos. Sinasabi kong para sa Diyos, actually ang sukli nun para din sa iyo, para din sa atin, para din sa simbahan. So 2021, para siyang isang masayang taon, para siyang isang mabiyayang taon, para siyang isang mapagpalang taon. Lahat naman ng taon, napakaraming pagsubok na tayo ay nakalampas. Pero hindi napigilan ang tinatawag na pagbabago ng mundo, ng buhay natin. So tingnan na lang po natin si Jesus na naging liwanag sa lahat ng puso ng tao. Kadiliman ng buhay nila, nagbago ang pananaw. Tingnan na lang natin, mga kapatid, yung papel ng mahal na ingkong. Na kahit na naliwanagan ang mga tao, sabi ng ingkong, hindi sapat. Gusto ko naliliwanagan kayo para lalo kayong maging banal. Itong dalawang bagay na ito, mga kapatid, ay isang kapangyarihan sa ating buhay na kung atin pong pagyayamanin, we will make 2021 a beautiful year in our life. Amen po? Magandang gabi po sa inyong lahat at ngayon pa lang, Happy New Year to everyone. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat at atin pong awitin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagkadiyos ng Ama, nasa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanao buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
kay Mariang Berhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Ama. May kapal, paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay, na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggaling sa Ama, na sinasamba at niluluwalhati, kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang banal, Katolika at Apostolika, at sa iisang biniyag, ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa patuloy na liwanag na pinagkakalob sa atin ng Ama, hilingin natin sa misang ito na nawa ang liwanag ni Kristo ay pawiin na niya itong sakit ng mundo tungkol sa COVID. Nanaway sa liwanag ni Kristo, pawiin na ang mga kasakitan, mga karamdaman, mga kalungkutan, mga iba't ibang pagsubok at mga suliranin ng buhay. Nawa sa liwanag ni Kristo, ang bagong taon ay pawiin na ang kadiliman sa isip at puso ng maraming tao. At sa misang ito, ating hilingin ang liwanag ng Panginoon na patuloy na nawang sumilay sa ating simbahan saan mang dako. At para sa ating mga personal na kahilingan, Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Sa pagkakataong ito, ialay natin ang ating mga panalangin bilang liwanag ni Kristo para sa bagong taon.
sa tangan-tangan nating liwanag, ang liwanag ng Panginoon, naway magsilbi itong liwanag nating buhay, lalo-lalo na sa pagtahak natin sa darating na bagong taon, sa mga bagong sigwada na ating haharapin. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Alam natin na nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Sa ating puso, nababatid natin na lahat ng ating mga winiwika ay naririnig niya. Isang mabuting pagkakataon na sa liwanag na ito, ating maipangako sa Kanya na atin ang iwawaksi ang mga madidilim na bahagi ng buhay natin na nagiging sagabal, nagiging balakid, nagiging hadlang dahil sa ating mga personal na kaugalian para maisantabi ang misyon ng Diyos sa ating buhay at sa iba. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Sa liwanag na ating tangan, batid natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Batid natin na ang Diyos ay mahabagin at punong-puno ng awa. Alam niya ang ating mga kasakitan, alam niya ang ating mga kahirapan. Isama natin sa Kanya na naway makaahon na tayo sa bagong taon. Pagkalob sa atin ang ating mga minimiti para sa ating pag-unlad sa buhay na ito. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Marami tayong mga kapatid, lalo na ating minamahal na patriarka, na hanggang ngayon ay nasa ospital. Lahat tayo ay nananawagan, dumadaing ng kagalingan. Nawa ang bagong taon sa pamamagitan ng liwanag na ating tangan, ang Kristo na nasa ating puso, ay loobin niya ng lahat ng may karamdaman, lahat ng may sakit, anumang uri ito, ay pagalingin na nawa ng Diyos para sa ating kaligayahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang ating mga pamayanan, lalo-lalo ng ating mga simbahan sa Hong Kong, sa Cambodia, sa Singapore, sa Japan, sa Dubai, sa Australia, sa Italia, maging sa iba't ibang panig na kasimbahan natin sa Canada, sa Amerika, at tayo dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Dinaranas natin ang tila butas ng karayom sa ngalan ng pagkakaisa, sa ngalan ng katagumpayanan, sa ngalan ng mga biyayang espiritual. Sa liwanag na ating tangan, si Kristo na liwanag sa ating puso, naway higit niyang pakabanalin ang mga simbahang ating kinabibilangan.
Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Marami tayong mga kapatid na nauna ng lumisan sa daigdig na ito. Hanggang ngayon, marami pa rin tayo mga kapatid na mga naulila, na patuloy na hindi makaahon sa pagluluksa, sa kalungkutan, sa sakit ng kalooban. Isama natin sila sa pamamagitan ni Kristo, ang liwanag na nasa ating puso, na ngayon ay pinapaalala sa atin ng liwanag na ating tangan-tangan. Nawayakapin sila ng Panginoon sa langit at palakasin ang loob ng mga naulila. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At ngayon, ang Panginoon ay makikinig sa inyong mga personal na kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kaming magagawang anuman kung wala ka. Sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana'y iyong dinggin sa aming mga panalangin at panatilihin kami sa iyong walang kaparis na pagsinta. Ipagkaloob niyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Kristo at kaysa ni Maria na aming ina, sa tulong pa rin ni San Juan Bautista at Santa Maria Virginia, papuri ngayon ni ina ay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Para nyo nang patayin ang inyong mga liwanag at sama-sama nating palakpakan ang ating Panginoon sa ating mga panalangin na ngayon pa lang ay ating tinanggap at sa ating pagsalubong sa bagong taon. Ang ating pag-aalay. Sa isang bigay, ang alay ay ihandog ng puso mo. Trigang hitik sa dalangin, tinapay nakakanin, paging dapatin. Sa paghahain sa isang Purihin ka, Panginoong Diyos, sa paglinapay, sapagkat sa pinagpinap namin ang napinalay sa iyo na galing sa pinag-ubas at nagtuturan ng tao, pamaging inumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos ngayon at magpakailanman. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng pinapal, sapagkat sa iyo kapatuloy tinanggap namin ang alang ng alay sa iyo na
bagay na panglahat para sa banal na pag-iinsenso. alay ay ihahandog ng pusong Manalangin ka mga kapatid, po ito ating sakripisyo, maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buo niyang simbahang banal. Marapatin mo, O Diyos, mayakda ng buhay, ito mga handog ng iyong sambayanan na nasa iyong altar. Kami naninikluhod sa iyong habag na tawa. Amin na sana makamit ang kagalingan dito sa COVID na pumupuksa sa buhay mong nilikha. Kami nagmamakawa na amin na sanang matamang lunas at kaligtasan dito sa kasakitan ng aming buhay. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, kaming iyong sambayanan, ay marapat nga magpuri at magpasalamat sa iyo. Sapagat paglingap mo'y patuloy naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristong anak mo. Ngayon laganap itong salot na COVID na pumupuksa sa buhay mong nilikha. Ang mahal na ingkong ang Diyos, Espiritu Santo, ay labis namin kaming iniingatan para sa iyo. Tunay nga marapat at matuwid na luwalhatiin ka sa lahat ng sandali at dako. Sapagat kami minamarapat mo maging iyong bayang banal, upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo. Kasama ng makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan, aming ipinagbubunyi ang iyong walang hanggang kaluwalhatian. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng luwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, iyang palaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana itaas. Magsilod na po ang lahat. Ikaw nga o Ama, tunay na banal at karapat dapat purihin ang tanang kinapal, sapagat sa pamamagitan ng anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ng isang malinis na handog. Kaya hinihiling naming Ama, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo, upang maging katawan at dugo ng anak mong si Jesucristong Panginoon namin, na siya nag-utos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Nung gabing ipagkanalo siya, kinuha niyang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati ngayon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli siya nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Jesucristo, Ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan.
Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyan natin ng misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo'y muling nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Kaya mabilang paguligtas sa nakaliligtas sa kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Samantalang inihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik, inaalay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tungayan mo sana mga alay ng iyong apostolik at katolikang simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubang ang iyong kalooban. Ibagalob mo na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo at pagkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana'y gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahagi na ng pamana ng mga hirang kasama ni Santa Maria, Birhing Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista na mga apostol at mga martir, at ang lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo ng mga tatak ng bawat isa sa amin na iyong tinawag at tinirang, yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, lalo-lalo ng simbahang itinatag ng mahal na ingkong ang Apostolic Catholic Church, na kaysa't hindi walay sa iisa, banal, apostolic at katolikang simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalaim at gabayan ng iyong abanlingkod, ang aming minamahal na Patriarka Juan Florentino, ang kauna-unahan at nagtatag na Obispo Pontifical, ang iyong mga arsobispo, mga obispo, mga katuwang kaparian, diakon at diakonesa, Madre Noviciada, at lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of St. Maria, Virginia. Higit sa lahat, isinasamo namin na kami ipatuloy na ipamagitan at ipanalangin ng iyong banal na lingkod, ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Virginia, ngayon at sa darating pang mga panahon. Isinasamo namin na pagpalain at gabayan ay malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo, kasama ang ekumenikal na patriarka ng Constantinople, ang patriarka ng Roma, ang mga patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Grecia at Pilipinas, Juan Florentino, kasama rin ang mga tunay kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling na angkang ito na tinipon mo sa iyong banal na harapan, lalong-lalo na mga sponsors ng misang ito. Kupkupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at ang mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumao at ang lahat na namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na ang mga bagong miyembrong itatala ngayon sa Lord of Mercy at Cheerful Giver Apostolate, na sa lahat ng misa, ang natakarala rito sa lahat ng misa panghabang panahon naming ipinapanalangin ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananalig kaming magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian. At kaming iyong mga reliyosong lingkod, hindi man karapat-dapat ay nagtitiwala sa iyo. Loobin mong kami ay makasama ng mga banal at pinagpalang mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo at San Andres, sina San Santiago, Juan Tomas Santiago Ikalawa,
Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Ngayon din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio at Cirilo. Kasama rin sina Santa Maria ang Birhen, ang Theotokos ang ina ng Diyos. Ganon din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Santa Maria Virginia, at lahat ng mga banal. Kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming kalabisan. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal kaysa ng malnaing kong ang Diyos Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Atin ang awitin ng buong puso ang panalangin itinuro sa atin ni Kristo ang ating Panginoon. Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Susundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Walang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patawarin mo kami, iba'y tunay sa puso at iadya mo kami sa lahat masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang ikalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kabutihan at kapangyarihan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ipinagkakaloob ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos Espiritu Santo, ng mahal na ingkong, nabubuhay ka at naghahari magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Kasama ng ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan sa Mandako, sa ating mga kapatid sa iba't ibang simbahan, sa iba't ibang bansa, at kasama ng ating minamahal na Patriarka, bilang bayan ng Diyos, tayo magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Magsilod na po na. Minamahal ko mga kapatid, narito si Kristo, siyang kodero ng Diyos, na nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaniyahang tumanggap sa kanyang kabanal-banalang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pagsanggalan tayo ng katawan ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipagsanggalan naman tayo ng dugo ng Panginoon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin na pundasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat, ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisihan ng buo kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon.
Diyos na napakabuti at maawain at karapat dapat na mahalin at pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. O Diyos, sama ng awa, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo, pinag-isa mo ang mundo sa Kanya at sinugo mo ang mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, sa aming lahat, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin mo at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagrado Arsobispo ng Apostolic Catholic Church, ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Para sa ating mga kapatid, saan man dako sa kanilang mga tahanan ngayon, ang pagtanggap sa banal na katawan at dugo ni Kristo, ay samahan natin sila sa kanilang panalangin komunyong espiritual. O Jesus naming Panginoong, nasa banal na tinapay at alak, kamay dumudulog sa banal mong komunyon, mula sa piging na iyong pinabanal, sa dambana na iyong minarapat. Kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito upang kami ibigyan mo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Wala man kami sa iyong altar dahil sa kwarentinang bayan. Dulot nitong mapamuksang COVID, presensya mo ay pabalungin sa aming kaluluwa gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayang tiyak, kung paano pa namin nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang. Turuan mo kami sa aming mga pagkakamali. Sa aming kalapisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Panginoon, iyon ang puksain nitong coronavirus upang hindi na ito makapanalasa sa pagitan ng buhay na nilikha ni Bathala. Lusawin mo na po ito at alisan ng bisa upang sa tahimik naming pamumuhay ay hindi na siya makapanira, maging sa aming hanap buhay at mga kaabalahan ng pang-araw-araw naming buhay. Ipaintulot mo na sanang makapagsimula na kami ng panatag sa piling ng aming mga mahal sa buhay upang makaganap na rin kami ng sama-sama bilang iyong bayang nagpapasalamat at nagdarangal. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging na minarapat mong parilingkod. Bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawan lupa at buhay espiritual. O Jesus naming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Para sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, katawan at dugo ni Kristo. Amen. Sa'yo'y may kapanatagan, ang kaluluwa't katawan. Hindi mag-aalinlangan na ika'y pagaling kurang sapagkat sa'yo lamang nadama ang kakaisip
pasasalamat para sa agarang kagalingan at mabuting kalusugan ng ating minamahal na patriarka. For the special intention of Bichayda and Helen Maido and family, ni Alexandria Rosal and Sor Maria Evarista. Also, for the special intention of Sor Maria Priscilla and Ballesteros family. Panalangin din at pasasalamat ni Deacon Cesar and Apo si Sandro. Also ni Diaconesa Cesaria and Father Emilio de Virgilio Bagumso and family. Panalangin din ni Yarte and Edeka family na makaraeg and ni Sister Maria Estela and family. Also para Thanksgiving ng OMHS and family ni Rosemary Abad and Maria Viola, ni Apo Evangelina and family. Ngayon din panalangin pa sa salamat ni Sister Maria Escarlata, ni Apo Lucia or Luciana, ni Apo Margarita and Handog family, ni Alvin Nakapagal and family, ni Mr. Junjun Molina and family, ni Apo Bernabe and Ihas Blessing, ni Apo Clementina and Elinita, ni Marianita Sabado and Cab and family. Panalangin pa rin at pasasalamat especially for the special intention of the Kerubin Ases and Serapiles Aldrin, ni Apo Elisa and Apo Arnaldo, ni Sabicon Cirilo and family, ni Apo Angelina and family, also ni Apo Evangelina and family. Sa misang ito, ang mga panalangin, especially for the special intention of Wenceslao Garcia, ni Jeffes Elorde and family. Also for the special intention ni Mercedes Mangrubang and family. Panalangin pa rin at pasasalamat ni Violeta Mangrubang at for the speedy recovery of Rose de Guzman, ni Jolita Bugarin Sagampod and Mrs. Liberty and Mr. Iqbal Ahmed and family. Also for the good health of Mona Lisa Mangrubang, ni Marieta Sabado, ni Francis Sabado, ni Marlo Mangrubang at ni Janet Ortega, ni Adol Wahab Shah, ni Annabel Lozano at ni Mohamed Salman at Marasugi. Also ni Cherip Reuter at ni Cobal Amen.